Isa lang. Alin? Hindi namin alam. Alin? Check mo lang kung meron. Madami yun eh. Madami tayong ganyan. Ano ba? Ganyan. Diba? Isa lang. Oo, kahit isa lang. Wala akong Facebook. We? Wala akong Facebook. Kisam. Gamit phone mo. Alin dito? Magpe-Facebook ako. Dalawa. Oo. Ay, bunsa, bunsa! Gilid! May phone stand ko na ano? Which one? Hello, good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Sunday service. Sunday service. Sunday service na lang kasi ikaw kami po ang inyong online host for today. Rush naman ni Madam. Morning po. Ala sila Ebo, umalis eh. Ano nga po? Andyan na po. Dami lang kayo ah. Lumalabas yung tunog sa live? Dinig yung audio nila doon. Taas. Gagawin. Ikaw na. Bali, 1 minute. Ito, ang senyas mo, 1 minute. Tapos 20 seconds. Alam mo namin. Uy, nasidinig naman ang Sige, sige. Ikaw naman pilang. One. Alright, good morning po sa inyong lahat. Happy Sunday. Welcome po sa ating Sunday online service. Kami po ang inyong online host for today. I am Hannah. And I am CJ and kami po ang mga kasama nyo ngayong umaga na ito. Once again, good morning po sa inyong lahat. Good morning! Ayan, if you are watching online, encourage na po namin kayo na i-share po ang ating live at i-comment po ang inyong mga, i-tag po sa comment section ng inyong pong mga friends. Ayan. And feel free na mag-comment din po kung saan man po kayong lupalop ng mundo nanonood para ma-shoutout po namin kayo. Alright, pwede nyo rin pong i-comment kung kumusta po kayo ngayon, kumusta po ang inyong linggo, kumusta po ang inyong mga ginawa this past few days. And ito po yung pagkakataon natin na mag-recharge sa presensya ng Panginoon. Ikaw, Hannah, kumusta ka naman this week? Ako this week, I am really blessed kasi this week ay nag-start ang work, di ba? Yung unang pasok. As a working girly. Yes, thank you Lord for work. Yan. Medyo stressful pero I'm really blessed dahil kanina lang sobrang
biglaan ako pinatawag sa work. Biglaan akong kailangan. So, For the on-call. on call ako. So, ano yan, 3 a.m. kami nakauwi, pero praise the Lord, nandito tayo ngayon para maka-attend ng ating online celebration. Yes, wala pa yung tulog pero ganyan na yan ka-fresh. Ako naman this week sobrang happy din kasi ginanap po natin yung ating prayer and fasting for 5 days. Actually, hindi man ako nakapunta dito nung 1st to 4th day kasi po ako ay nasa Manila during that time. Pero nung last day, which is yung day 5, nakasama po ako. Sobrang ganda nung experience, maraming revelation si Lord, though may sacrifice kasi mag-a-adjust ka dun sa mga bagay na attach ka, pero salamat sa panibagong lakas, renewed strength na binigay sa akin ng Panginoon. Ako din, first time ko, Ate CJ, na mag-prayer and fasting ng malayo dito Yes, sa ano church. tayo, LDR. LDR tayo. Pero syempre, nandun pa rin yung pagsunod, di ba? Ayan, alright. Batiin natin yung mga nanonood na po sa atin ngayon online. Hello po kay Tita Ami Torino. Hello din kay Sister Sarah if you're watching. Hello po. Kasama din po natin sa ating comment section, nag-comment si Kuya Ronnie Kalua. Good morning, MJCC family watching from United Kingdom. Wow, nakakaabot tayo ng iba't ibang bansa. Hello po sa mga taga-UK. Ayan, watching din po ang ilan sa mga kasama po natin from Canada, from Japan, from Australia. Yeah. Ayan. From QC. Meron tayo from QC, Oliveros. Meron din po tayo mga kapatid watching from Baguio City, from La Union. Hello po sa inyong lahat. Comment po kayo if you're already watching. And also, please share our live streaming kasi naku po, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. Hindi ko po kayo i-spoil ng sobra, pero i-excite ko po kayo kasi napakaganda ng mensahe talaga ng Panginoon. So, abangan nyo po yun. Yan. So, samahan niyo po kami. 5 minuto na lamang po ay magsisimula na tayo sa pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. So, kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa work, asan pa ba, nasa tindahan, o kung saan man po kayo nanonood, pwede niyo po kaming sabayan sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Let's prepare our hearts. Maya-maya lamang po ay magsisimula ang ating online celebration dito sa MJCC Hall. And magsisimula po tayo ng praise and worship, and sobrang excited ako kasi 'di ba? This morning, mabibless tayo. Umpisa pa lamang ng program hanggang sa matapos ito. Alright, sa mga nanonood din po online na hindi pa po namin nakakasama dito on-site, we welcome you. We invite you po. Kayo po ay very much welcome po sa family ng Magnificent Jesus. Tayo po ay located sa North Highland Subdivision sa Santissima Trinidad. And kung nag-worry po kayo, kung kayo po ay may mga dalang kids, don't worry kasi meron po tayong kids church dito. So once na dinala nyo po yung kasama ang inyong mga anak dito, meron po tayong mga teachers na magtuturo sa kanila sa ating pong kids church. At ang ating celebration ay meron po tayong 8 a.m. which is dito po sa atin on-site, and 10 a.m. live and on-site po ang ating celebration. Yan, every Wednesday meron din po tayong midweek service. That's 6 p.m. Kung kayo din po ay available, makasama niyo po kami dito, ma-experience niyo din po yung ating pong midweek celebration. And every first Sunday of the month ay meron po tayong service dyan sa may Shell EDSA, Balintawak. Yan. And also, every last Saturday of the month ay meron din naman po tayong youth service. So, sa mga kabataan dyan, we invite you. Ma-enjoy nyo din po yung presence ng Panginoon dito po. But this coming Saturday, ay wala po muna tayong youth service dahil gaganapin po natin yung ating pong Workers Summit. Further details about our Workers Summit para sa mga may ginagampanan po na ministries dito ay ibibigay po namin sa next Sunday. Pero yon, mark your calendar, January 31 yung ating pong Workers Summit. So, mahigit 2 minuto, magsisimula na po tayo sa pagpupuri sa Panginoon. So, prepare nyo po ang inyong Bible, ang inyong ballpen. Pwede nyo rin pong tawagin ang inyong pong mga kamag-anak, kapatid, yan. Sabay-sabay na manood. Yan. Yung iba po ay kinoconnect po nila sa kanila pong TV, yung panonood po ng ating live. Kaya naman mas may enjoy din po nila kasama yung family na makakapakinig ng salita ng Panginoon at makakapagpuri, makakasamba sa Panginoon. Feel free po to tag your friends, families, co-workers, classmates, yung mga
Yan. friends nyo po. Ayan. Also, kapag ka po may ilan na hindi makakapanood ng Sunday service po natin ng kasabay po namin ngayon, pwede nyo naman pong i-watch back din yung ating live para hindi nyo po mapalampas yung word, yung mensahe po ng Panginoon. Malaya po kayong balikan ito sa ating YouTube. Meron po tayo sa YouTube dyan. Makikita nyo po yung online services natin, yung Sunday services natin every Sunday. May date po yun. Search nyo lang po ang Magnificent Jesus Christian Church. Also, if you are not yet following our page, may mga first-time watchers po tayo dyan, pwede nyo pong i-follow and like ang ating pong page para po masundan nyo po yung mga ganap po natin dito. Yan, malapit na. Hello din kay Ate Emma. Hello, Ate Emma. Alright, 1 minuto na lang po. So we are very much excited na makasamba sa Panginoon this morning. Kaya naman kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, wag po kayong mahiya. Sabayan po kaming umawit, sumayaw, pumalakpak, sumigaw sa pagpupuri at pagsamba po natin sa Panginoon. Alright. Just a few seconds, we will start. Kaya settle na po sa inyong mga tahanan, sa inyong mga workplace. Ayan. Blessed morning, MJCC family from Ate Emma. Hello, Ate Emma. God bless you too. So, sama-sama po tayong humanap ng komportableng seat. Let's prepare our hearts. Simulan po natin ang umaga na ito na talagang excited na magpupuri sa Panginoon. Kaya naman, sabayan niyo po kami. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa awit 37, 1-9. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahang kang ligtas sa lupain. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya itinalaga, tutulungang ganap kapag ikaw ay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa, iyang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihan na makakamtan ka. Nagtitiwala kay Yahweh mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Lahat po ng parangal at papuri ay sa Panginoon. Taon muli para mapapurihan po natin ang Panginoon. Pwede po ba hanap ka ng mga malalapit sa'yo tapos batiin mo ng good morning? Ayan, sabihin mo salamat, nandito ka ulit. Hallelujah. At syempre, welcome din natin yung first timer natin, no? Na si Dave. Ayan, ano ang sisigaw? 1, 2, 3! Welcome! Welcome, Dave. Ayan, hallelujah. Sino po dito tulad ko, laging may pananabik sa Panginoon? Yung tipong kapag hindi ka nakakapagpuri sa Panginoon, hindi ka na nakakasamba, parang may kulang, ano? Amen po ba? Kaya sa pagkakataong ito, sama-sama nating pupurihin ang Panginoon. Sama-sama natin siyang aawitan. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Ako'y narito ngayon, naghihintay
Alam ko sabik na kayo. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Minsan ba ako'y narito ngayon at ingay, inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako'y narito ngayon na sabik na ba kayo? Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Hey, hey, hey! Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Gusto ko man kayo marinig. Ako ay... Yan. Hallelujah. Sabik na ba kayo? Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Hey, hey, hey! Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sa nagkakaisang dinig, sumasayaw. Thank you, Lord. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Minsan ba sumasayaw na nga, tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Hey, hey, hey! Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon at patuloy natin siyang pasasalamatan sa lahat ng naging pagpapala, pag-iingat. Kaya naman sama-sama natin pasalamatan, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa pagpapala. Ang aking mamasdan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo dinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Thank you, Lord.
man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Come on, church! Buhay ko na. Yes, Lord! Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Sa uling pagkakataon, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Yes, Lord! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa uling pagkakataon, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Lord, bigyan natin ang kabas na plak sa ating Panginoon. All praise the Lord. We glorify your name. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at lakas ng pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Sa awitin po natin sa Diyos, lagi po itong nagpaparemind sa akin kung yung pag-ibig natin, anong pag-ibig ng Diyos sa atin is talagang kakaiba. Kasi sa dami nating nagawang mali, nagawa nating kasalanan araw-araw, si Lord patuloy niya tayong minamahal. Patuloy niya tayong pinapatawad. Binibigyan ng chance para magbago. Kaya naman, sa umaga ito yung karapat-dapat na tayo naman ang paranas ng pagmamahal natin sa Diyos. Sa pamagitan ng ating pag-awit at pagsamba sa Kanya. Pakita at paranas natin sa Diyos nung pagmamahal natin sa Kanya. Sa pag-awit natin sa Kanya, kung puso natin siyang awitan, kung puso natin siyang sambahin. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw
tulad ko, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo, pag-ibig mong wagas ang naghari, binigay mo ang lahat. Minsan pa ikaw ay pinako, ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo, pag-ibig mong wagas ang naghari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo, pag-ibig mo wagas ang naghari, binigay mo ang lahat. Minsan pa ikaw ay pinako, ikaw ay pinako
sa sumpulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumpulang biyaya. Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabandalan at walhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Alam niyo po, pag pinag-usapan po yung klase ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ito po yung pag-ibig na kahit marami tayong weaknesses, no? Kahit marami tayong kahinaan. Sino po dito yung kagaya ko? Maraming, alam niyo yun, mga kahinaan, mga pagkakamali, pagkukulang. Diba? Pero sabi po doon sa unang kinanta natin kanina, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. Di ba napakasarap isipin nun? Na sa kabila ng kasalanan natin, mahal ka pa rin ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan doon na malakas sa Panginoon? Tapos sa pangalawang kinanta natin, sabi po doon, yung hindi lang biyaya sukdulang biyaya po, yung lagi pong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ano po yung punto ko? Hindi kayang tabunan ng kahinaan mo, ng kamalian mo, mga kasalanan natin, yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Pwede ba tapigin mo sa balikat yung katabi mo, sabihin mo, mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Let us pray. Father, nagpapasalamat po kami sa napakaganda pagkakataon. Muli nakatayo po kami sa iyong harapan na ialay ang pagsamba at pagpupuri na galing po sa aming mga puso. Hinihiling po namin, Panginoon, ngayon ang divine intervention ng Banal na Espiritu sa mga bagay sa salita mo na aming pag-uusapan. Hinihiling po namin marapatin mo maging matabang lupa ang aming mga puso na pagtataniman ng iyo pong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name. Amen. Sige po, lakasan natin ang palakpak. Woo! Bago po kayo maupo, kamayan nyo lang yung mga malalapit po sa inyo at sabihin mo, salamat ha, nandito ka. Yan, sige po, hintay ko po kayo makaupo, makapagpahid ng luha. Ang sarap mag-worship, no? Ang sarap umawit sa Panginoon. Yan, hintay ko po makaupo yung mga nasa likod. Meron pa po dito sa harapan. Yan, sige po, hintay ko kayo makaposisyon. Kagalakan ko po na makita kayo. Pwede po bang pakita mo naman dyan sa katabi mong tuwan-tuwa at katabi mo siya? Nandiyan si Dan? Si Dave pala, sorry, si Dave. Palapakan natin si Lord sa buhay ni Dave. Nandyan siya, ayan. Alright, and of course, gusto rin po natin batiin yung nag-birthday kahapon, ng belated happy birthday, si Karen, ayan. Alam niyo po ba habang nagse-celebrate siya ng birthday niya, dun sa eskwelahan kasi umaani na certificate ng award yung kanyang pong mga anak. Ang ganda regalo, no? Mamaya daw po siya magpapakain ng tanghalian. Hindi, joke lang.
Nasa Palawan pala na. Alright? So, nasa pangalawang Sunday na po tayo sa series po natin ng The God I Know. Yan. Yan po yung series natin. Pag-uusapan natin ngayong buwan na to, The God I Know. Right? Maintindihan natin na sa kahit anong larangan ng buhay o aspeto ng buhay natin na meron kang pangailangan, ipapakilala sa iyo ng Diyos na sa iyo yung Diyos na tutugon sa iyong pangailangan. Right? Halimbawa, kailangan mo ng pera, papakilala sa iyo ng Diyos na sa iyo ang ating provider. Kung meron kang karamdaman, papakilala sa iyo ng Diyos na siya ang ating healer. Kung meron kang kaguluhan ng ating isip, ng iyong isip, papakilala sa iyo ng Diyos na siya ang Prince of Peace. Alright? So yung ating pong pag-uusapan, alam ko po makikita natin yung ating mga sarili. Kaya nga po yung laman ng prayer ko kanina, Lord, maintindihan po namin yung bagay na gusto mong maintindihan namin sa umaga pong ito. Sisimulan ko po ito sa pamamagitan ng ganitong pananalita na hindi ko po alam kung sinabi po ito sa inyo o kaya ay nasabi nyo to. Ready na po kayo? Tanong nyo po ako ano? Lakas nyo naman. Ito po yung salita. Nako! Kaya naman ganyan yan. Sakit na niya yan eh. Sino dito? Huwag nyo nang tasang inyong kamay. Napagsalitaan ka ng ganon o kaya nagsalita ka ng ganon. Nako! Ganyan naman talaga yan. Matagal na yan ganyan. Sakit na niya yan. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang pag-uusapan sa umagang ito. Hindi po yan. Si Jesus po pag-uusapan natin. Alright? Nawala yung monitor ko. Okay? Sandali na po. Inaayos na po natin tech. Okay. Pati dito sa laptop ko, nawala ha. Ayan, tayo lang po natin na may sa ayos po. Okay, so habang parang napanood ko na to kanina, ganito rin eh sa first service eh. Okay. Okay, yan, sige po. Alright, sige po, simulan ko na po ito. Ang ating po pag-uusapan ay, pakita ko na lang po pero babanggitin ko na no. Ang ating po pag-uusapan ay pinamagatan kong, tanong niyo po ako ano? Ano ang sakit mo? Yan, tanongin mo ang katabi mo, ano ba sakit mo? Yan. Alright. Tandaan niyo po na yung pag-usapan po nating sakit ay hindi lamang ito tumutukoy sa physical. Mayroon po posibleng emotional. Alright? May mga tao po na na naghahangad na alam niyo yun yung minsan ay simpleng tapik lang sa ating balikat, nakakalakas at nakakasigla. Simulan ko po ito sa pamamagitan ng isang kwento. Mayroon pong babae na first day po ng school. Alright? Unang araw po ng kanilang klase. At ang ginawa po ng mga teachers, tinatawag po yung bawat estudyante. Sabi ng teacher, magpakilala kayo, tayo kayo, magpakilala kayo, tapos sabihin mo kung ano yung gusto mo sa sarili mo at saka yung ayaw mo. Okay, nasusundan po niyo po ba ako? So, to cut the long story short, tayoan po yung mga estudyante, pinapakilala sarili, sinasabing gusto sa sarili, at saka yung ayaw niya. Meron po isang babae sa likuran na nakayuko lang. Right? So, inulit po ng teacher yung tanong, pero ang sagot po ng babae sa likod ay silence. Hindi siya kumikibo. Maya-maya, lumapit po yung teacher at inulit yung tanong. O yung sinabi, okay, sige, it's your turn. English po kasi kwento, Tagalogin ko na lang, mayroon pag-English eh. It's your turn. Ay, ikaw naman. Tayo ka, tapos sabihin mo pangalan mo, tapos anong gusto mo sa sarili mo, tsaka ayaw mo. Tumayo po yung babae, tapos hinawi po niya yung kanyang buhok, at tumambad po sa kanilang harapan na yung kalahati po ng kanyang mukha ay kulay pulang balat. Sabi niya, ito po ang ayaw ko sa sarili ko. Ba't ganyan kayo makatingin? Tanungin mo nga ang katabi mo, ano ba ayaw mo sa sarili mo? Alright? Babalikan ko po yung kwento na ito. Ang pangalan po ng babae si Dorothy. Yan. Dorothy po yung kanyang pangalan. At pinakita po niya yung kanyang birthmark. O sa Tagalog po ay balat na pula. Okay? So tingnan po natin isang karakter sa Bible na hindi ordinaryo yung kanyang sakit. Actually, na-preach ko na po ito ilang years na po siguro nakaraan. Pero nung basahin ko po ulit ito, may panibagong kapahayagan ng Panginoon at may ituturo ang Diyos sa atin at meron tayong matututunan sa karakter na to. Alright? Tingnan po natin ang kondisyon ng isang lalaki na meron siyang karamdaman. Tunghayan po natin ang story sa Ikalawang Hari, chapter 5, verses 1 to 3 muna. Tingnan niyo po ito. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Okay. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya pinapagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Wow, tingnan niyo ito ha. Ito pong lalaking ito, ang taas ng tingin sa kanya nung hari that time.
Kasi every time na makikipaglaban, pinapagtatagumpay sila ng Diyos. Nasusundan? Ang pangalan po niya ay ito, si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit ano? May sakit na ketong. Tingnan nyo ha, ang galing. Magiting na mandirigma, pero may problema sa kanya eh. May problema siya, may sakit na ketong. Daling ko muna sa kalagayan natin, ano? May mga tao po ganito eh. Ang ganda sana. Suplada lang. Huy, nandiyan pa ba kayo? Pogi sana. Pogi sana, bingi lang eh. Nakukuha niyo po ba ibig sabihin? O ito pa. Ang galing sana eh. Kaya lang ay yabang eh. Nakikita niyo po yung word na kaya lang ay pambawi sa kung ano sana siya. Nakuha niyo ibig sabihin? Ito po si Naaman, magaling eh. Leader eh, mandirigma ito, pero siya may sakit na ketong. Sa panahon noon sa Old Testament, hanggang sa time ni Jesus, kapag may ketong ka, walang gusto makilapit sa'yo. Wala nga makikipagkamay sa'yo eh. Okay? Walang gustong magkaroon ng close relationship sa'yo. Wala, kasi meron kang ketong. O, daling ko muna sa pangkaraniwang usapin. Minsan may mga ugali tayo na ang tingin ng iba sa atin, yun yung parang ketong mo. Huy. Tingnan mo nga katabi mo, tingnan mo lang. Paminsan-minsan, alam nyo yung katabi nyo, may ketong yan. Pag umiiral yung weaknesses niyan, ako makikita nyo si Naaman. Tuloy natin ha, tingnan nyo. Siya may sakit na ketong. Minsan, eto na, tingnan nyo ha, ang mga taga-Syria nakabihag na isang dalagitang Israelita. Say with me, dalagitang Israelita. Lakasan nyo po. Babalikan ko po yan mamaya, yung word na dalagitang Israelita, dahil may kinalaman po sa story. Naging katulong ng dalagitang ito, ang sino daw? Ang asawa ni Naaman. Tingnan nyo ha. Ito si Naaman, may ketong, nakabihag sila ng dalagitang Israelita, tapos yung asawa ni Naaman, naging katulong yung bihag nila. Nasusundan? O, tuloy pa natin. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, nang kausap yung asawa ni Naaman, kung ang asawa nyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tinutukoy po yung dalagitang Israelita, meron doon na man of God. Sabi dito, tsak na pagagalingin siya noon. Tingnan nyo, tuloy natin story. Ito po si Naaman. Bago ko po ilahad sa yung kabuuan ng story, tingnan mo natin sino ba si Naaman. Are you ready? Say with me, Naaman. Katunog pa ng Arman, ano? Arman, Naaman. Oh. Tingnan nyo ha. Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Wow! Tingnan nyo ha. Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Ano pa? Military leader of one of the region's most powerful nation. Bigatin po ito si Naaman ha. Leader siya, military leader of one of the region's most powerful nation. Ano pa? A mighty military commander. Yan, mas madali-dali intindihin, ano? Mighty military commander. Ano pa? He was a respected, powerful leader. Wow! Parang ako lang ang napapawaw. Ano pa? A great man. Highly regarded. Grabe yung makikita nyo kay Naaman. Kaso may problema. Kaso may sakit. Ano? May ketong. Tingnan nyo to ha. Daling ko muna usapin sa ating kalagayan bilang mga mananampalataya. Alam mo, okay ka na sana Kaya lang minsan, kayo na magdugtong. Ha? Nakukuha niyo po, baby, ko sabihin? Nakukuha nyo? Ulitin ko sinabi ko kaninang ilan na, magaling na sana Kaso puro galing lang niya Nakukuha nyo? Ang ganda sana, kaso piki. Nakasantawa ni Kati. Ang ganda sana, kaso sakang naman. Marami tayong pwedeng mapuna sa ating kapwa. Ano? Pero ito po, matindi yung kanyang kalagayan kasi ketong po ito Sa panahon po ni Jesus Christ, kapag may ketong ka, dumaan ka, may ketong ka, ang isisigaw ng mga tao, unclean! 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 Dito po sa atin, di ba dinadala sa, ano yung lugar kanina? Sa tala. Okay, pag may ketong ka, lahat ng may ketong nandun.
Okay? Sila magbi-BFF doon, puro may ketong. Okay? Alam niyo ba na ang ketong po pala, pag dinapuan ka ng ketong, para kang namamanhid na hindi mo namamalay, nauubos na yung daliri mo. Ginangat-ngat na ng daga. Imagine niyo po ito na buhay ka pa, nauubos yung daliri mo. Paano kung sa ilong ka pa magkaketong naman? Joke ko lang po ilong joke lang Pastor, panay ang ilong mo. Huwag niyo tingnan yung ilong ko na para bang may ibig kayo sabihin. Okay, anong kailangan ng may ketong? Dahil ko po sa usapin muna natin. May mga tao na minsan feeling mo walang malapit sa'yo, walang nagmamahal sa'yo, walang nakakaintindi sa'yo, walang nakakaunawa sa'yo. Ang kailangan mo at hindi inaasahan mo sa iba, yung tinatawag na meaningful touch. I believe, anong ibig sabihin nung meaningful touch na to? Tingnan muna natin sandali. Touch brings comfort. Di ba pag may problema ka, may tumapik lang sa balikat mo, may humimas lang sa likod mo, di ba? Kamayan ka lang. Di ba nakakaramdam ka ng comfort? Is that a big amen? Touch conveys acceptance. Pag hinipo ka, pag nakipaglapit sa'yo, parang katanggap-tanggap ka. Ano pa? Touch promotes health. Ano pa? Touch imparts wholeness. So mahalaga po yung touch. Sabi nga natin na malakas, meaningful touch. Babalikan ko rin po yan mamaya. Tingnan muna natin, nakita na natin ang sitwasyon po ni Naaman, puntahan natin yung the prescriptive cure. Are you ready? Nandiyan pa? Di ba sabi, kung pupunta lang tong asawa nyo doon sa man of God, sa propeta sa Samaria, gagaling yun tingnan nyo. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Isang magandang nakita ko pong katangian ni Naaman, bagamat may ketong siya, wala makipaglapit sa kanya, marunong siya mag-submit dun sa hari Pinuntahan mo na yan yung hari, tapos sinabi, eto na sabi ng hari. Sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Nasusundan? Pumunta nga si Naaman na may dalang ilan? 350 kilong pilak. Wow! 6,000 pirasong ginto. Wow! At 10 magagarang kasuutan. Wow! Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi ng sulat, mahal na hari, ang may dala po nito'y si Naaman ng aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Ito po, sumunod na nangyari. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, anong ginawa? Pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagalingin? Sa kanyang sakit, sabi niya, baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Alam niyo po, tingin po kayo sa akin, ang Israel po ay comfort zone para kay Naaman. Tanyo kung bakit? Lakas niyo po. Dahil nandun, isa siyang mataas na tao na madali na sa kanya humarap sa hari Nakuha niyo, ibig sabihin, military commander. Pero tama yung lugar na pinuntahan, may problema. Tanong niyo kung ano? Mali yung taong nakausap. Nasusundan? So tama yung lugar, Israel, pero mali yung taong nakausap. Alam niyo po ba minsan na kapag meron kang daladalang anuman sa iyong kalooban, dapat tama ang taong kinakausap mo? Nakuha niyo ibig sabihin? Kapag meron kang saloobin, meron kang mga bagay na hindi maintindihan sa iyong sarili, dapat tama ang desisyon mo na ito yung taong kakausapin mo. Huwag na tayong lumayo. Yan yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang tamang tao para sa buhay ko. Di ba? Dahil maling tao, ano sabi ng hari? Aba, ako ba'y Diyos na may kakayang pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinadala to para pagalingin? Siguro, eto na, tingnan nyo yung misinterpretation. Nakuha nyo? Baka naman umahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. May pagkakataon na kapag mali ang taong nalapitan mo, hindi ito makakatulong sa iyo. Pag-uusapan ka pa nito. Parang ganito lang, gera agad ang, nakuha nyo? Gera agad ang kanyang interpretation Eto na, matindi, mabuti nilang may man of God. Say with me, man of God. Nang mabalitaan nila sa yung ginawa ng hari, pinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin niyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Picture niyo muna sa isip niyo.
Nalaman ni Naaman, sinama yung kanyang mga bataan, sumawakay sa kabayo, sa karwahe, tapos kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Tuloy natin, ipinasabi sa kanya ni Eliseo, eto na, pumunta ka sa ilog Jordan. Lumubog ka ng ilan? At magbabalik sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Balikan ko story kanina. May nabihag na dalagitang Israelita. Susundan, sinabi nung dalagita Israelita sa asawa ni Naaman, kung siya ay pupunta sa Samaria, sa propeta, pagagalingin siya. Ang ginawa po ni Naaman, pumunta sa hari, gumawa na sulat. Dinala ni Naaman na sulat sa hari na Israel na galit. Nasusundan? Okay. Eto na, nang malaman ni Eliseo, sa akin nyo siya papuntahin para malaman na Israel na mayroong propeta sa Israel. Okay, eto na, nung pumunta na si Naaman, nasusundan? Eto sabi, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati yung katawan, gagaling ang iyong ketong. Madali itong gawin para kay Naaman? Palagay nyo? Ha? Gagaling ka pag ginawa mo eh. Pero tingnan nyo nangyari ha. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Akala ko pa naman sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagin ng Diyos niyang si Yahweh. At ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. May problema kay Naaman, tanong nyo kung ano? Magaling nga, military commander nga, mayabang nga lang. Oh, maya-maya makikita nyo anong ginawa ng Diyos sa kanya. Tingnan nyo ha, akala niya ito, ikukumpas ang kanyang kamay. Akala ni Naaman, pagdating niya kay Eliseo, ilelay hands. Sa tapat na aking ketong at ako'y pagagalingin. Ito na. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Farfar, na mas malinis kaysa alinmang ilog ng Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Tingin po kayo sa akin, ang problema kay Naaman, may ketong na, juicy pa. May ketong na nga, sa maruming ilog pa paliliguin. Ako kanyo? Nasusundan niyo ako? Oh, paano minsan ganyan din tayo eh. Tingnan mo yung katabi mo, minsan may problema ka dyan eh. Huy, ba't tayo yung tingnan yung katabi niyo? Babasagin ng Diyos yan maya-maya. Tingnan nyo ha. Anong point? Ano yung point? Bakit ko po ito pinapakita? Ito po yung punto ko. We must believe that God's way is better than our own. Sige, palakpakan natin ito si Lord. Again, I will say it again. We must believe that God's way is better than our own. Ang sabi ng propeta ni Eliseo, pumunta ka sa ilog na yon, tapos lumubog ka ng 7 beses. Bakit pinapalubog? Hindi pa pwede maghilamos lang. Meron pong kahulugan yung paglubog eh. Tingnan niyo po ako, sundan niyo po ako ha. Ito po yung revelation doon. Bakit pinapalubog? Gustong basagin ng Diyos yung yabang ni Naaman. Gustong turuan ng Diyos sa sumunod. Nakuha niyo po ibig sabihin? Para gumaling, kailangan mo sumunod. Kailangan niya sumunod. Ito, tituloy natin. The prostrating compliance. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Pagpapakumbaba sa ganap na pagsunod. Ito maganda. Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinapagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin nyo yun? Gaano pa yung pinaguhugas lang kayo para luminis? Alam niyo po ba na minsan pwede ka maging ganito? Yung mga lingkod na sinasabi dito, lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod. Sabi doon, no? At sinabi, Ginoo, alam niyo, may makapagkakataon, magsisilbi tayong lingkod doon sa ating mga kaibigan, kakilala, na ikaw yung magpapaalala. Nasusundan niyo po ba ako? Pwedeng iyon tayo eh, yung mga lingkod na yun eh. Na kung may kaibigan ka, gusto mong tulungan, di ba minsan tayo yung nagpapaalala sa kanila? Nasusundan? Oh, kaya eto na. Kaya, say with me, kaya. Lakasan niyo po. May ibig sabihin po yung kaya na yan. Ha? Yung pong kaya at saka yung kuwit ay resulta ng kanyang narinig, kaya gagawin. Nasundan? Kaya
Mabuti na lang merong kaninang dalagitang Israelita. Tapos merong man of God, may propeta. Tapos yung mga lingkod ni Naaman na nagpaalala sa kanya, kaya nagkaroon po ng kaya. Gets? Kaya pumunta rin si Naaman sa Ilog Jordan at naglublob ng 7 beses. Gaya na ipinagbibili ng propetang si Eliseo, nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Ladies and gentlemen, 7 beses. Kung si Naaman ay lumubog lang ng 2, walang magiging resulta. Kung lumubog lang ng 3, 4, 5. Pero nung gawin niya yung 7, kuminis ang balat niya. Alam niyo po ba, tingin po kayo sa akin, minsan sa paglilingkod natin sa Panginoon, bakit wala pang result? Bakit, Lord, ang tagal ko nang pinagpe-pray ng asawa ko? Bakit ang tagal ko nang pinagpe-pray ng anak ko? Bakit ang tagal ng financial breakthrough? Bakit ang tagal na mag-prosper? Baka nasa pangatlong lublob ka pa lang. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Baka pangatlo pa lang, tuloy mo pa. Sabi mo sa katabi mo, maglublob ka pa. Baka kaya wala pa yung financial breakthrough. Pang-6 pa lang eh. Malay mo ngayon 2026 yung pang-7. Ano pong ibig ko sabihin? Minsan, naalaw ng Diyos na gawin yung bagay na mahirap sa atin. Para makita ng Diyos, makita sa atin ng Diyos na kahit mahirap, pero nagtitiwala ka magbubunga ng magandang resulta yung mahirap na ito, susundin mo ito. Ang susi sa paggaling ni Naaman, yung pagsunod niya na maglublob ng 7 beses. Ulitin ko po malapit na po ako matapos. Baka nasa pang-6 ka pa lang. Baka 6 at kalahati na. Pero kapag itutuloy mo pa rin ang paglublob, gagaling ka. Amen. Alam niyo po yung paglublob na yun, may significance po yun eh. Na binabasag ng Diyos yung pagmamataas po ni Naaman. Military commander. Pero may ketong eh. Alam niyo po tayo minsan, baka maayos nga ang buhay mo, pero may problema naman ang attitude mo. Baka mamaya, oo, may mga bagay ka nagagawa, may mga bagay ka na-achieve, pero baka mamaya, may problema pa rin sa attitude mo. Ano po yung tinuturo ng Diyos? Turuan tayo magpakumbaba. Sumunod. Hindi man literal na lulublob ka ng 7 beses. Pero gawin mo yung mga bagay na pinapagawa sa iyo ng pinapagawa sa iyo ng Diyos ng ulit-ulit. Dahil baka sa paggawa mo ng patuloy at ulit-ulit, doon mo makakamit yung bagay na inilaan sa iyo ng Diyos. Alam niyo po, nung lumublob si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo, sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Sabi niya, narito, pagdamutan niyo itong aking nakayanan. Ano po yung challenge sa atin? Gustong ipakilala sa iyo ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Pero kailan mo ito makikilala? Kailan mo ito mararanasan? Kailan mo mapapatunayan? Sa sandaling susunod ka sa mga bagay na ipinapagawa niya. Alam niyo po, hindi man tayo literal na may ketong, pero I believe all of us ay nangangailangan or looking and longing for a meaningful touch. Balikan ko po yung kwento maya-maya ni Dorothy, pero tingnan niyo muna po ito. Will you and I humble ourselves before God so He can touch us? Let me say it. Will you and I humble ourselves before God so He can touch us? Pangalawa, will you and I be obedient to His instructions so He can heal us? Will you and I be obedient to His instructions so He can heal us? Alam niyo po, balikan ko yung kwento ni Dorothy. So, naipakita po ni Dorothy yung kalahati ng kanyang mukha na pulang-pula ng balat. Nilapitan po siya ng teacher. Niyakap.
Sabi ng teacher, mahal ka ng Diyos at mahal din kita. Alam niyo po, si Dorothy, longing siya eh. Looking siya sa taong hihipo sa kanya, yayakap sa kanya. Alam niyo, nung nakita po ng mga classmates niya, na niyakap siya ng teacher niya, naglapitan din po yung mga classmates niya. And for the very first time, naramdaman ni Dorothy yung meaningful touch. Alam niyo po, pag meron tayong sakit, physical man yan, or emotional, pag naramdaman mong merong taong nandyan para sa'yo, hindi ba nakakalakas to sa'yo? Hindi ba nakakagaling ito sa'yo? And alam ko po lahat tayo longing and looking for a meaningful touch. And this is the good news. This is the good news. Jesus will touch you this morning. If you're longing for that meaningful touch, if you're longing for a divine touch, if you're longing for a healing touch, Jesus will touch you this morning. At kung ready ka ng hipuin ng Panginoon, come on, tayo ka lang sa harap ng Panginoon. Aminin sa Diyos yung mga kahinaan mo. Aminin sa Panginoon yung mga pagkukulang mo sa Kanya. Aminin mo sa Diyos na mahina ka. Aminin mo sa Panginoon na wala kang magagawa. Aminin mo sa Panginoon na may sakit ka at kailangan mo siya bilang healer ng iyong buhay. At alam niyo po, sa kabila ng ating mga kahinaan, mahal ka pa rin ng Diyos. Sama-sama po tayo magtaas ng tinig sa Panginoon. Hallelujah. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Naman, awitin mo ito sa Panginoon. Tinawag mo, Pwede mo itaas ang iyong mga kamay habang inaawit mo ito sa Panginoon. Come on, lift up your voices. mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari, binigay mo ang lahat. Ikaw ay pinako. Sabay-sabay tayo. Come on, church! Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo.
Panginoon, marami pong salamat sa mga bagay na naiintindihan namin. Nagtaan talaga po kami na aming sarili na kagaya ni Naaman, susunod sa instructions mo, sa mga bagay na pinapagawa mo para makamit namin ang kagalingan. Lord, salamat po. Wala kaming gagawin para sa kapurihan mo ang winawalan mo ng kabuluhan. Lahat pong iyon ay mahalaga sa iyo pong harapan. Salamat po sa peace na meron kami ngayon. Salamat po sa pagpapaunawa mo na sa kabila na aming karumihan, mga kasalanan, mahal mo pa rin po kami. Thank you po. In Jesus' name. At this point, hihilingin ko po sana sa inyo. Gaya po sabi ko kanina, lahat tayo looking and longing for a meaningful touch. Pwede po ba? Paramdam lang po natin yung meaningful touch sa katabi mo, sa family mo, sa church member natin. Sila pwede mong tapikin, pwede mong yakapin. Sige lang, pwede po kayo umalis sa pwesto nyo. Meron kayong gustong i-touch po yan. Meaningful touch, healing touch. Dahil na-experience natin yung divine touch ng Panginoon. Sige po, bigyan ko po kayo ng time. Sige po, yakapin nyo. Puin, tapigin sa balikat. Sa piling mo, ako'y malinis na, iranis mo, nung nakikita ang silid. Sarap po, ano? Ang Diyos po natin pinag-uusapan ay may kapangyarihan magpagaling hindi lamang sa pisikal na karamdaman, ganon din sa emotional nating karamdaman. Receive your healing. Pahalagahan nyo yung meaningful touch ng Panginoon this morning. Na-experience natin yung divine touch, yung healing touch ng Panginoon. Raise your hands towards heaven. Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, salamat po na kaming lahat na nandito, naramdaman namin yung meaningful touch mo sa amin. Yung divine touch, yung healing touch, yung napaka-powerful na touch mo sa aming mga buhay. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagdakila, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name. Pwede po ba na once again pumalakpak po ang lahat ng pinagaling ng Panginoon this morning? Yan, maraming salamat po, Pastor, for a wonderful message. And naniniwala po ako na kahit ano pa po yung sakit na mayroon tayo, whether sakit man yan sa bulsa, whether may ketong tayo sa iba't ibang aspect ng life natin or baka naman minsan ketoyo yung meron tayo. No? I believe lahat tayo we receive a healing from the Lord this morning. Amen po ba? Kaya, and sa iba naman na baka sakaling may mga prayers pa rin tayo na hindi pa din napagkakaloob ng Lord. Sa series po natin na ito na The God I Know, baka po sakaling may aspeto ng life natin na gusto natin na mas makilala pa ang Panginoon sa paraan na yun. Like for example, we know naman na siya yung great provider, pero baka sakaling mas gusto nating maranasan yun. We know na great healer natin siya, pero may kailangan tayong healing pa para sa Panginoon. Naniniwala po ako na kapag nakinig tayo sa instructions niya, sasagot ang Panginoon at pagagalingin niya tayo. Kaya naman po, let's prepare our tithes and offering and let's stand and let's pray for it. Hallelujah.
Father God in heaven, we thank you for the provision that you have given to us, Lord. Maraming salamat po sa mga biyaya na pinagkakaloob mo po para sa amin at maraming salamat po, Panginoon, sa meaningful touch na ipinaramdam mo po sa bawat isa. I pray, Lord God, to every giver po na narito, bless them, Panginoon, and I pray na naman pong ipagkakaloob namin ay magamit po ito for the advancement of your kingdom at magamit rin po ito upang marami pa pong mapagpala din, Panginoon, na iyo pong gawain. And Lord, sa mga tao naman po na may puso na magbigay pero hindi ba po kaya sa ngayon, dalangin ko po to bless their hands, Panginoon, at naniniwala po kami that you are the Lord that will meet our needs. Kaya naman po, we give to you this, Panginoon, with grateful hearts, with joyful hearts. Sa iyo lang po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakil at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Tapos po sabihin mo sa katabi mo, salamat at narito ka. Alam niyo po, iba yung aura niyo ngayon eh. Kumpara po kaninang pagdating natin. Sabihin mo, mas para kang bumata. Alam niyo po kung ang ganda po ng title ni Pastor, hindi lang siya basta message eh. Ito po ay hamon din sa atin. Ano ba talaga yung sakit mo? Diba? So parang maisip, ano nga ba yung kailangan ko? So kung dadagdagan ko nga po yung title ni Pastor, tanongin niyo po kung ano. Sana all. Tanong niyo po kung bakit. Naging kutis bata po eh. Diba? So ako lang natuwa. Okay. Ayan, payat na yarn. Ang daddy pa, tignan niyo naman, payat na yarn. Wow! Okay. So, hindi lang basta naging kutis bata eh. I believe ngayong year po na to magiging parang bata tayo kay Lord. Tanong niyo po ako ulit kung bakit. All needs will be provided. Amen! Sinalo ko na yun. Amen, sinalo ko na yun. Alam niyo po, konting announcements lang po. Sa mga darating po nating ngayon 2026, naniniwala po ako na wala pong dahilan para hindi maging mega church ang MJCC. Amen. Alam niyo po, declaration po ito ng mga pastor na nakausap namin na daddy ng mga naka-meeting namin. Kaya announcement po mamaya ay magkakaroon po ng strategic planning ang leaders ng MJCC. And you know what mga kapatid, i-reserve niyo na po yung day ng January 31 dahil gaganapin po natin yung Workers Summit natin. So lahat po ng may ginagalawan na ministry ay magkakaroon po ng Worship Summit ng isang buong araw po ito. So magkakaroon po ito ng mga tawag dito, registration fee para sa food po natin yun. Parang last year din po. So sino po yung excited na nandyan? Okay, kung tatanungin niyo po ako, ay, Pastor Rel, wala pa po akong ministry na ginagalawan. Pero meron po akong, gusto ko pong magpagamit kay Lord. Meron po bang ganun dito? Okay, so mamaya po sa meeting namin ay malalaman natin kung ano po yung mga open na ministries. So isa na po dyan na sure po kami ay yung ushers. Okay, logistics. And of course, yung mga gustong may heart na magturo sa kids po natin. Okay, so tingnan mo ay katabi mo. Kung gusto niyan, siguhin mo po sa bilbil. Baka hinihintay ka na eh. Ito na yung year eh. Samahan niyo po kami. Sama-sama po tayo ngayong 2026 na yung fire na pinapasa po ng Lord sa atin. Talagang wala po makitang reason para hindi maging mega church ang MJCC.
Okay, so wala muna po tayong youth service ngayong January dahil ito nga po ay yung summit natin. Okay po ba yun? May tanong po ba kayo? Okay, wala po. So next week po ay ilalatag po namin sa inyo yung mga ministries na pwede nyo pong galawan doon. Okay po ba yun? So yun lang po. Salamat po. Alright. Okay, patapos na po tayo. Pwede po ba marinig ang palakpak ng mga dating may ketong pero pinagaling na ng Panginoon? Sige po, tayo lahat. Nagabi niyo po ang basbas ng Panginoon. At ngayon nga, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Sokristo at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu ay sumainyong lagi ngayon at magpakailanman. In Jesus' name! Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Marami pa nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. That's it, our second service. Thank you and God bless.